Hi guys, it's me Randy Obal and welcome back to my channel. And as you can see, nakahawak ako ngayon ng mic. Sana hindi kayo manibago. Okay, thank you pala sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking channel, mag-share, mag-comment, mag-like. Thank you so much. Naka 1,000 plus subscribers na tayo guys. And for today's video, I would like to do another motivational video. Okay, so I think this will be my second motivational video, and I just want to share my thoughts sa mga kagaya ko din na minsan nakakaranas ng ganito. Sa tingin mo, pagod ka na ba? Pagod ka na, kapatid? Pagod ka ng masaktan, pagod ka ng mabuhay sa mundong ito, pagod ka na sa lahat ng bagay. Yes. Normal lang yan. Normal lang sa ating mga tao na mapagod. Diba? Napapagod tayo. Pero hindi normal sa atin ang sumuko. Once na sumuko ka, hindi na yan normal. Abnormal ka na. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang 4 na bagay na kailangan nating gawin. For me these are the 4 ways na kailangan nating gawin para kapag mapagod tayo, ito ang gagawin natin para hindi tayo sumuko sa buhay. Number 1, create a strong support system. Okay, create a strong support system. This is very important. When I say support system, mga kaibigan natin, our friends, family, loved ones, diba? Let's create a strong support system. Kasi once na nagkaroon tayo ng problema, once na pagod na tayo sa buhay natin, meron tayong pagsasabihan ng mga problema natin, may tutulong sa atin, mag-a-advise sa atin. Diba? Number 2, think of all the good things in the world. Think positively. Kasi itong utak natin, mga kapatid, guys, itong utak natin ay parang magnet. 'Di ba? Kapag tayo ay nag-isip ng mga magandang bagay ang naiisip natin. Pero kapag tayo nag-isip ng mga kung ano-anong mga bagay, yun din ang naiisip natin. And that's the time na nagre-reflect na sa ating buhay yung iniisip natin. Always remember, what you think will define you tomorrow. Or what you think will define you of who you are tomorrow. Remember that. Take note. What you think will define also your actions tomorrow. Your actions later on. Number 3. And this is a very important reminder for us na mga nakaka-feel ng pagod minsan sa buhay. Number 3 is rest. This is very important. Kung sa tingin natin pagod na tayo sa buhay natin, pagod na tayo, yung susuko na, let's rest for a while. Kung kailangan natin magbakasyon, pumunta sa isang lugar, mag-isip-isip, magpahinga, matulog ka the whole day, or matulog ka for 8 hours, gawin natin para maging magaan yung pakiramdam natin. Diba? And the last one is, last but not the least, number 4, we need to communicate with the Lord. Communicate with God. Or should I say, pray every day. Para hindi natin ma-feel yung sobrang pagod inside of us. Hindi lang physically nakapaguran, spiritually, mentally, emotionally. Minsan emotionally tired talaga tayo eh. Ako, nafe-feel ko yan several times. Emotionally tired talaga ako. If we think we are very